Magandang gabi po sa ating lahat. Masaya po akong makita kayong muli. Dahil wala po kami noong Sunday, kami po ay sobrang namimiss kayong sobra. Amen? Masaya po kami na makita kayong lahat, SBC. Sige po, buksan po natin yung ating pong mga Biblia sa Galatians chapter 2 verse 20. At magkaroon po tayo ng sabay-sabay na pagbasa. Dahil isang verse lang naman po ito eh. So sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, nandyan na po ba kayo? Pakishare na lamang din po sa inyong mga bisita para nababasa din po nila sa Biblia. Sabi po rito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito. Panginoon, dahil kami ay iningatan mo sa amin pong pagpunta rito upang kami manambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat Lord, patuloy sa iyong kabutihan, Panginoon. Dalayan ko Lord, tulungan mo kami sa amin pong pag-aaralan ng iyong salita sa gabing ito. Lalo ako na magsasalita sa gabing ito, Panginoon. Bigyan niyo po ko ng talino sa akin pong mga sasabihin. Dahil wala naman po kung kayang gawin at sabihin, Panginoon, kundi ang salita niyo lamang po. Kaya naman, Panginoon, empower mo, Lord, yung iyong salita sa gabing ito. At ikaw ang maitaas namin, Panginoon, sa amin pong pagsamba sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. At dalayan ko, Lord, kung may nakita ang kasalanan sa aming mga puso, ay ipagpatawad mo. At huwag yan ang maging kahadlangan upang hindi namin maibigay, Panginoon, yung aming mga sarili, ang aming pong buhay sa paglilingkuran na may katapatan sa iyo, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, tulungan mo na iwaksin namin. Huwag na namin ipamuhay pa, Panginoon, yung mga kasalanan sa aming pong mga buhay. Gaya ng aming pong tema na nilalakad sa taong ito, Panginoon, ang Panginoong Sus ang siyang maging buhay po namin. Muli, maraming salamat po. Ganon din sa mga bisita na nakarating na hindi mo sila hinadlangan na hindi makarating, Panginoon. Salamat, Lord, na sila ay nakarating sa gabing ito. Sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. So, maaari na po tayo magsiupo. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ako pong muli ay makakapag-preach sa gabing ito. Amen po. At ganoon din po sa ating pong mahal na pastor na patuloy na nagbibigay ng tiwala sa atin. Amen po na makapag-preach sa inyo sa gabing ito. So ang ating pong mensahe ay may pinamagatang Christ is our life. Yun po yung ating pong title sa gabing ito. Christ is our life. Amen. So kung uunawain po natin kung bakit nasabi po ni Apostle Paul na si Kristo ang kanyang buhay. Kasi po, kung babasahin po natin yung itong from verse 11, nagkaroon po kasi, bago ko po i-preach sa inyo to, nagkaroon po muna ng pagtatalo. Actually, may sinaway dito si Apostle Paul dahil sa maling aksyon na ginawa ni Apostle Peter. Amen po. Sabi po dyan sa verse 11, up to verse 16, sabi dyan, but when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face. Ito po. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. So sabi diyan, may dumating daw na mga ilang certain Hebrew. And the other Jews disassembled likewise with him, in so much that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Ito po yung nangyari. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, if thou being a Jew livest after the manner of Gentiles, and not as do
the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? We who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ. Amen? Dito, sinasabi po ni Apostle Paul, kung bakit sinasabi po ni Apostle Paul, naliligtas ang isang tao sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesus Christ. Amen po. Kasi dito nangyari, humiwalay dito si Peter. Ibig sabihin, nung dumating yung mga ilang mga Hudyo, ang iniisip niya, natatakot siya kasi nga itong mga Hudyo na to, sila ay nagtuturo na dapat sundin yung 10 utos. Na which is hindi po naliligtas ang tao sa pagsunod sa 10 utos. Amen po. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya sinabi ni Apostle Peter sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Malinaw na sinasabi ni Apostle Paul dyan, na tayo po ay pinakunang kasama ni Jesus Christ, yung kasalanan po natin. Tayo po ay patay na sa ating pong mga kasalanan. Amen po. Kaya sinabi dyan, bagamat ako po ay nabubuhay sa laman, pero ako rin po ay nabubuhay sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Susundan niyo po? Salamat po dahil nakikinig po kayo. So, kung mapapansin niyo rin po, yung Galatians 2:20, yan din po yung kinuha natin na text sa tema po natin sa taon na ito na crucified, not I but Christ. Amen po. Kaya nga po, ang goal po natin as a Christian o as a church is etong tema po natin. Yung crucified, not I, but Christ. Ito po yung pinapanalangin natin sa Panginoon. Amen po? Na maisabuhay po natin yung tema po natin na crucified, not I, but Christ. Dahil ang katotohanan po, marami sa panahon po natin ngayon, marami sa panahon natin ang ginugol po natin sa sarili po natin. Yun po yung katotohanan. Tama po. Maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon na parang mga unbelievers. Amen po, na parang hindi mananampalataya, namumuhay sila sa hindi sila namumuhay sa pananampalataya. Ganun po. Kaya nga, kung makikita niyo po yung buhay ng isang mananampalataya, di ba? Same din sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Tama po. Kaya, kung titignan po natin, yung mga tao sa labas, anong pinagkaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Kasi nakikita yung buhay natin na same sa mga hindi mananampalataya. Kaya nga, ang goal natin sa taong ito is ang maging buhay po natin ay si Kristo. Kaya nga, ang title ng ating pong mensahe sa gabing ito, Christ is our life. Amen. Kung tunay nga pong ang Diyos ang ating pong buhay, o si Kristo ang ating pong buhay, nakikita ba sa buhay po natin si Kristo? Nakikita po ba ng ibang tao sa atin si Jesus Christ? O tayo po ay nagko-compromise sa mundong ito? Madaling sabihin, si Jesus Christ ang ating pong buhay, ang ating pong tagapagligtas. Diba po? Pero nakikita ba sa buhay po natin? Madaling sabihin tama po? But we as a Christians, kasi bago ko sabihin to, madami kasing tao sinasabi, ito ang buhay ko Dito umaandar yung buhay ko. Dito tumatakbo ang buhay ko. Maraming tao ganyan. Sa mundong ito, yan ang kanilang prinsipyo. Hindi mo mababago ang prinsipyo nila na ganun. Diba? Yayain mo magsimba. Pag Sunday, hindi mo mayayaya. Kasi bakit? Nasa inuman. Kasi yun ang buhay nila Diba? Yun ang buhay nila. Thank you, Brad. Paano ko kasi? Napakain ako ng candy. Yan po. Gaya nga po ng sabi ko kanina, paano mo makikita yung pinagkaiba ng isang Kristiyano, isang mananampalataya ni Kristo?
kung parehas din naman pala yung pamumuhay mo, kagaya ng mga nasa labas. Paano mo sila madadalas sa Panginoong Hesus? Di ba po? Kung tayo rin mismo nakikisa sa ginagawa nila. Di ba po? Nakikiumpukan sa prinsipyo na meron sila. Po, kung ano yung prinsipyo sa labas, yun din ang kinakapit mo sa buhay mo. Po, kung ano yung pananaw nila, kung ano yung pagiging practical nila sa buhay, ganun din ikaw. Hindi ka namumuhay sa pananampalataya kay Jesus Christ. Amen po. Yan po. Yan ang salitaan ng mga tao sa labas. Ito ang buhay ko. Dito tumatakbo ang buhay ko. Dito umaandar ang buhay ko. Pakialam ko sa'yo. Sino ka ba? Ganun, di ba? Yung mga ganun, pag niyaya mo sa church, mababayaran mo ba yung oras ko pag pumunta ako dyan sa church? Ano meron dyan? May pagkain ba dyan? May pera ba dyan? Po, ganyan ang mga utak ng tao sa labas. Kaya tayo, ipakita natin na hindi ganun ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Malaki ang kapakinabangan natin nung tayo po ay naging Kristiyano. Malaki naging kapakinabangan sa buhay natin yung naging buhay natin sa Jesus Christ. Dahil pinalaya tayo sa kasalanan. Ayan po, tayo ay mga tagalangit na. Hindi ba't nakakatuwa na tayo ay mga tagalangit na? Amen. Praise God, amen. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo po ay mga tagalangit na. Christ is our life because, number 1 po natin, our old life died with Christ. Maintindihan po natin na ang ating pong dating buhay ay patay na kasama ni Jesus Christ. Notice the words, I am crucified with Christ. Notice the words, I am crucified with Christ. Yan po. Pansinin niyo po yan. Ibig sabihin, tayo po ay kasama ng pinako ni Jesus Christ sa ating pong mga kasalanan. This does not mean Paul was physically crucified. It means that when Paul believed in Christ, his old life, his sinful self, pride and self-rule was counted as dead with Christ. Yan po yung sinasabi ni Apostle Paul. Ganun din sa ating lahat. This does not mean Paul was physically crucified. It means that when Paul believed in Christ, his old life, his sinful self, pride, and self-rule were counted as dead with Christ. Amen po. So, lahat yun namatay na nung sumampalataya tayo kay Jesus Christ. So, sana sa atin, tayo po na mananampalatayanan ni Jesus Christ, ng Panginoong Jesus, sana po wala na yung pamumuhay sa kasalanan. Amen? Pamumuhay sa kayabangan. Amen? Pangit sa isang Kristiyano ang mayabang. Amen? Dapat ang nakikita sa atin, nababansagan sa atin, bilang mga Kristiyano tayo ay mga humble. Gentle. Pag makikipag-usap sa labas, dapat gentle. May po at opo sa mga matatanda. Tama? Magmano sa mga matatanda. Amen? Gumalang sa mga nakakatanda. Dahil patay na tayo sa ating pong mga kasalanan. At hindi na tayo yung naghahari pa sa ating pong mga sarili. Dahil kinout na natin yung ating pong mga sarili. Napatay na tayo kasama ni Jesus Christ. Nung time na siya ay napako sa krus. Amen? Dahil gaya nga po na sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 24. And they that are Christ have crucified the flesh with affection and lust. So makita po natin sa binasa po natin, ibig sabihin, wala na yung ating pong pag-ibig sa paggawa sa kasalanan. Sabi diyan, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. So, ibig sabihin, kasama na ni Jesus Christ na napako yung ating pong kasalanan. Yung pag-ibig natin, yung pag-ibig natin sa kasalanan. Kaya dapat po, wala na yung pag-ibig natin sa paggawa sa kasalanan. Amen? Dapat, kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan, maintindihan natin na kasalanan yan sa harapan ng Diyos. At hindi yan nakakalugod sa buhay po natin. At hindi nalulugod ang Diyos sa mga Kristiyanong namumuhay sa kasalanan. Gaya nga po na sinabi ko, at sabi rin ng salita ng Diyos, be holy for I am holy. Yes. Amen? Yan po yun. Wala
Wala na dapat yung pag-ibig natin sa paggawa sa kasalanan. Wala na yung ating pagnanais na gawin pa yung kasalanan. Wala na yung gana natin sa paggawa ng kasalanan. Wala na yung amor po natin sa paggawa ng kasalanan. Amen? Kung tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, confess mo yan sa Panginoon. Dahil gaya nga po na sinasabi sa Biblia, sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Amen po. Amen. Kaya nga po, wala na tayong amor sa paggawa sa kasalanan dahil inalis na tayo ng Panginoon dyan. Amen po. Pinalaya na tayo sa kung saan kinulong tayo ng kasalanan. Sinong matinong tao na pinalaya mo? Ay kinulong mo, natuwa. Diba? Wala. Kuya ko nga eh. Diba? Nilakad ko yung Hindi siya natuwa. Nakulong siya. So tayong mga anak ng Diyos, tayo po ay pinalaya ng Diyos sa kasalanan. Kaya matuwa po tayo. Amen? Dahil malaya na tayo na maglingkod sa Panginoon. Kagaya ni Apostle Paul, siya ay patay na rin sa kasalanan. Kagaya din po natin, tayo po ay patay na sa kasalanan. Yan po, sinasabi ni Apostle Paul. Kinount niya na yung sarili niya na patay nung napako si Jesus Christ. Kaya nga dapat i-count natin yung ating mga sarili na patay na tayo sa ating mga kasalanan at nabuhay tayong muli dahil sa Panginoon. Basahin po natin sa Romans 6:11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. I-count mo na, sabihin, i-count mo na yung sarili mo. Pag sinabing reckon, i-count mo na, i-acknowledge mo yung sarili mo na patay ka na sa kasalanan. Amen? Reckon, ibig sabihin ng reckon, yung kinakount mo yung sarili mo na patay ka na sa kasalanan. Kaya sabi diyan, likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Kaya po, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Letter E po natin, our sinful self was put to death on the cross. Our sinful self was put to death on the cross. Gaya po na sinasabi sa Romans 6, verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Amen? Amen. Dito makita natin na tinapos na ng Panginoong Jesus sa krus yung ating pong mga kasalanan. At ngayon, tayo po ay may kalayaan na at kakayahan na mamuhay at maglingkod ng tama sa Panginoon. Kaya sabi diyan, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Amen? Purihin ang Panginoong Jesus dahil sa Kanya. Diba? Yung kalagayan natin, ang kalagayan natin, tayo po ay mga bulag. Diba sa Biblia, tayo po ay mga pilay. Hindi tayo nakakatindig, hindi tayo nakakakita. Yun po yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa Panginoong Jesus, tayo po ay nakalaya sa kasalanan. Parang yung pinagaling ng Panginoong Jesus yung mga kitongin. Yung 10 dun, di ba? Pero isa lang ang bumalik. Ganun ba tayo? Yung isa ba tayo o yung 9 tayo? After natin maligtas, okay lang. Ganito lang. Kung ano lang yung buhay ko. Walang pagpapasalamat sa Diyos. Walang pagtatapat sa Diyos. Ganun yung pinapakita ng 9. Walang utang na loob sa Diyos. Amen? Yung 10 kutongin na pinagaling ng Panginoon, isa lang ang bumalik. Ganun ka ba? Ganun ba ang attitude mo sa Panginoon? After mong maligtas sa Panginoon, after mong sampalatayanan ng Panginoong Jesus, after mong maligtas sa impyerno, magdilingkod ka ng matapat sa Panginoon. Sana ganun po tayo. Amen po? Amen.
Sabi nga po sa Titus chapter 2, verse 11 and 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Makita po natin, ang biyaya ng Diyos ay nagdala sa atin ng kaligtasan. Amen? Ang biyaya ng Diyos nagdala sa atin sa kaligtasan at ipinakita niya to sa maraming tao. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So tayo pong mga mananampalataya ni Jesus Christ, ng Panginoong Hesus, tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na i-deny po natin. Amen? Itong mga makamundong bagay, itong ungodliness and worldly lust. Amen po? Tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na iwaksin na natin yung mga kasalanan sa buhay po natin. Dahil niligtas tayo ng Diyos sa biyaya. At alam naman po natin na hindi natin nakuha ang kaligtasan ng Diyos sa sarili lang po natin. Kaya nga 'di ba? Sabi, hindi sa ating mga sarili kung bakit natanggap natin ang kaligtasan, kundi sa biyaya ng Diyos. Aaksayahin ba natin ang biyaya ng Diyos gaya ng sinasabi sa Biblia? I frustrate the grace of God? Siyempre hindi. Amen po, hindi po natin minawalang halaga ang biyaya ng Diyos. Tama po. Yan ay pinahalagahan po natin. Dahil ang gumawa niya ng Panginoong Hesus eh. Amen po. Buhay niya ang binigay niya para magkaroon ka ng buhay. Buhay ni Jesus Christ ang binigay niya para mabuhay ka sa spirit, sa spiritual mong kalagayan. Tapos tayo, wala lang. Hindi tayo magsusolwining, hindi tayo magbibigay ng oras sa Diyos. Hindi tayo magbibigay ng may katapatan sa gawain ng Diyos. Hindi tayo mananalangin para sa gawain ng Diyos, sa mga tao ng Diyos. Okay lang sa atin na gano'n, yung buhay po natin. Hindi tayo aware, hindi tayo sensitive sa Panginoon. Yeah. Tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na lumakad tayo ng may katapatan sa Diyos. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Amen po, dahil ang mundong ito ay pasama ng pasama. Amen. At kung makikiisa pa tayo sa kasamaan, sino na lang po magtuturo ng katotohanan? Amen po. Kaya inaasahan tayo ng Panginoon na mumuhay tayo ng tama. May nakatingin man o wala. Amen. May nakabantay man o wala. Mamumuhay tayo ng may katapatan, nakasarado man ang pinto. Amen. Tapat tayo. Amen. Sa ginagawa natin sa Panginoon. Anyway, sa Panginoon naman tayo nagbibigay ng pagsusulit, hindi sa tao. Pero pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na mamuhay tayo ng may pagtatapat sa Panginoon. Yan po. Pangalawa po natin, letter B, sin no longer has the right to control us. Sin no longer has the right to control us. Maintindihan po natin na wala nang power ang kasalanan sa atin. Amen? Gaya nga po na sinasabi sa Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under the grace. Hindi ba't nakakatuwa? Dahil sa biyaya ng Diyos tayo po ay naligtas. Amen. At gaya ng sinasabi sa Biblia, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Jesus Christ alone. Amen? Yan po ang sinasabi. Sin no longer has the right to control us. Kaya purihin ng Panginoon dahil sa biyaya niya. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Maintindihan natin hindi sa atin kung bakit tayo naligtas. Hindi sa mga mabubuti nating gawa kung bakit tayo pupunta sa langit. Hindi sa mabubuti nating gawa kung bakit tayo pupunta ng langit, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Sa biyaya ng Diyos. Kaya wag po natin aksayahin ang ating buhay. Ang biyaya ng Diyos na binigay sa atin sa pamumuhay sa kasalanan.
Dahil ang ating pong tema ay crucified, not I, but Christ. Amen. Ipako na po natin yung ating pong buhay kay Jesus Christ. Amen po. Amen. Yan po. So number 2 po natin. Our new life is Christ living in us. Maintindihan po natin na itong bagong buhay na binigay ng Panginoon sa atin, ng Panginoong Jesus, ay ipamuhay po natin kay Jesus Christ. Tayo po ay binigyan ng bagong buhay ng Panginoong Jesus. Amen? From sinner unto sinner saved by grace. Amen po. Ipamuhay natin. Dahil wala na tayong ibang buhay kundi si Jesus Christ. Maraming tao nagsasabi, work is life. Kaya nga makikita mo, OT dito, OT doon. Tama po, hindi nila iniisip na mamamatay sila. Hindi nila iniisip, diba, may hangganan ng buhay. Yan po. Wag tayong mag-isip na yung work natin ang ating pong buhay. Dahil kung wala kang work, po, kaya ka may work dahil sa Panginoon. Amen. Amen po. Kaya wag nating gawing buhay ang ating pong trabaho. Yan ay binigay sa iyo ng Diyos po, para magamit ka niya. Yung mga katrabaho mo ba sa workplace nyo, nashiran mo na ba? Naimbitahan mo na ba? Na may Diyos tayong buhay, na may Diyos tayong pinaglilingkuran, na may Diyos tayong tagapagligtas, which is ang Panginoong Hesus. Na-share mo na ba sa kanila? O lumilipas yung araw, panahon, na wala kang ginagawa para sharean sila ng salita ng Diyos. Okay lang sa'yo, uwi ka na galing sa trabaho. Iisipin mo kung ano yung kakainin mo araw-araw. Ganun lang ang buhay mo. Kaya po, na hindi napapalagpas natin yung oportunidad na paglingkuran ang Diyos sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Tatandaan mo, kagaya mo rin sila. Tao din. May hangganan ng kanilang buhay. Mamamatay din sila. Pero ikaw sa langit ka pupunta, pero hinahayaan mo silang sa impyerno lang pumunta. Kaya nga nag-i-invite tayo ng mga bisita, tama po. Hindi para maging baptist kayo. Kundi kayo ay maligtas. Kayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Yun po yung tinuturo namin. Nagaling sa Biblia na si Jesus Christ ang tagapagligtas ng kaluluwa mo. Amen po. Yan, maraming mga tao nagsasabi, work is life, ball is life. Kahit hindi naman kagalingan sa basketball. Diba? Ball is life. Coffee is life. Pambira ka. Coffee. Nininervyos ka na. Coffee. Kaya nga kung tinakbo ka sa ospital, dahil kaka-coffee mo. Yan. Girlfriend is life. Boyfriend is life. My wife is life. Happy. My wife. Happy life. A happy wife. Happy life. Diba? Paano naman si husband? Sabi nga dun sa preaching. Unfair yung mga kababaihan eh. Sila lang masaya eh. Diba? Dapat, kung masaya kayo, masaya rin si husband. Amen? Ganun po yun. Bo, tama. Lahat parehas. Hindi lang ikaw kasi, di ba? Isa na kayo eh. Isa na kayo kung may asawa ka. Iisa na kayo sa Panginoon. Dapat masaya kayong naglilingkod sa Panginoon. Parehas na kayo, isa na kayo sa Panginoon. Hindi lang dapat si wife ang masaya. Hindi lang dapat si wife ang nabibigay yung gusto niya. Mahalin mo din. I mean, hindi lang dapat si wife ang nakukuha yung gusto niya. Dapat si husband din. I mean, yung saya. Hindi yung ano, kayo naman advance kayo mag-isip. Maunawaan po natin na si Jesus Christ ang nagbibigay ng buhay. Hindi lang sa physical, kundi sa buhay na walang hanggan.
Kaya wala na tayong dapat ibang buhay kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga Christ is our life. Letter E po natin, Christ now lives in the believers. Sabi sa Colossians, chapter 1, verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Alam niyo po, pasalamat na lamang po tayo sa Panginoon dahil ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi sa mga kagaya natin na Hintil. Amen? Ganun kabuti ang Diyos po natin. Ang kaligtasan, ang pagpasok sa langit ay hindi lamang po sa mga Hudyo, sa mga Jewish people, sa piniling bansa ng Diyos. Kundi tayo rin pong nilikha ng Diyos. Tayo pong mga Hintil. Amen? Kaya nga, kung mapapansin nyo, di ba, merong ginagamit ang Panginoon kagaya ni, di ba, lumabas si Jesus Christ sa lahi ni Rahab. O, yun, hindi yun Hudyo, pero ginamit siya ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa pananampalataya tayo maliligtas. So, pinapakita yung prinsipyo doon, sa pananampalataya lang kay Jesus Christ, maliligtas ang tao. Amen. So, ginamit din si Ruth. Po. At marami pang mga character sa Biblia na hindi Jewish people, pero ginamit ng Panginoon. Kaya po, na doon lumabas si Jesus Christ. Amen. So, pasalamat na lamang po tayo na hindi naging maramot ang Diyos natin sa kaligtasan. Kaya nga, diba, kung mababasa niyo po yung Acts chapter 1, verse 8, nagkaroon dyan, diba, nag-scattered abroad yung mga Hudyo. Dahil sabi ng Panginoon sa kanila, i-share niyo yung gospel. Huwag niyo lang sarilihin. Kaya wala silang bunga, di ba? Kaya nga si Apostle Paul, siya yung tinawag na apostle ng mga Hintil. Di ba? Si Peter sa mga Jewish people. Pero si Apostle Paul ay para sa Gentiles, sa mga kagaya natin. Kaya nga nakarating ang gospel sa atin. Purihin ng Panginoon, amen? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon dahil ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya nga, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? Kung sino man daw po ang tatawag sa pangalan at sasampalataya sa Panginoong Jesus ay maliligtas. So, whosoever, kung sino daw. Amen? Amen. So, letter B po natin. We live by faith, not by the law. Tayo po ay nabubuhay na po sa pananampalataya. We live by faith, not by the law. Na po, hindi ko naman po sinasabi na hindi na natin susundin yung 10 Commandments. But sabi diyan kasi sa Romans chapter 1 verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen? Tayo pong mga niligtas ng Panginoon, tayo po ay dapat namumuhay na sa pananampalataya. Amen po. Sa pagtitiwala sa Panginoon. Dahil tayo po ay naligtas sa pananampalataya, tama? Naligtas tayo sa pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya dapat lang tayo pong mga mananampalataya ni Jesus Christ ay mamuhay sa pananampalataya. Kaya nga sinabi diyan, the just shall live by faith. At hindi tayo lumalakad, diba, sa flesh, kundi sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. The just shall live by faith. Amen? Kaya tayo po, sinasabihan tayo ng salita ng Diyos, mamuhay tayo sa pananampalataya. Huwag tayong mamuhay by sight. Sa nakikita natin. Dahil hindi lahat na nakikita natin, yan po, ay tamang daanan. Tamang lakaran, tamang landasin. I-check mo kung yan ba patibong lang ng kaaway para madaya ka. Panalangin mo sa Panginoon kung yung nilalakaran mo ay kalooban pa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga mahalaga na tayo po ay nananalangin. Hindi yung bugso lang ng damdamin natin. Dahil, gaya nga po na sinasabi ng ating pong mahal na pastor, kaya po, ang emosyon wala po yung isip. Pero ang Biblia, bibigyan po tayo ng talino. Amen po. Kaya kumonsulta po tayo sa Biblia at sa pastor po natin. Amen? Doon, madadirect po tayo. Kasi binigay yan, para saan pa, may pastor tayo, dekorasyon yung pastor natin? Hindi po. I-grab nyo po yung oportunidad na may pastor tayo. Amen? I-grab nyo po yung oportunidad na magtanong sa kanya
kapag may gagawin kayong mga desisyon sa buhay ninyo. Amen. Amen? Huwag kayong padalos-dalos. Huwag tayong padalos-dalos sa buhay na ito dahil ang buhay natin dito sa mundo ay puno ng kasinungalingan. Kaya kailangan natin manalangin, kumonsulta sa salita ng Diyos. At hingin natin yung gabay ng Diyos sa tulong ng ating pong mahal na pastor. Letter C po natin, our life is motivated by Christ's love. Ang ating pong buhay ay motivated ng pag-ibig ng Panginoong Sus. Dahil gaya nga po na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all died. Sinasabi dito, pag sinabi kasing constraineth, ito yung pipilitin kang gawin yung isang bagay. Constraineth, in other terms, compel. Ifo-force ka nito. Yung pag-ibig ni Jesus Christ ang magtutulak sa iyo na gawin yung tama. Amen? Yung gawin kung ano yung mabuti at tama sa harapan ng Diyos. Amen? Dahil nakita mo na si Jesus Christ, hindi lang siya basta-basta napako sa krus, napahiya siya. Napahiya si Jesus Christ, ha? Wala siyang kasalanan. Alam niyo ba yung cross, nag-i-speak yun sa kasalanan. Kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ipapako ka. Pero alam naman po natin na si Jesus Christ ay banal. Walang kasalanan. Pero bakit siya napako sa krus? Dahil para sa atin, para pagbayaran ng ating pong mga kasalanan. Kaya mahiya tayo kung aaksayin natin yung biyaya ng Diyos sa pamumuhay sa kasalanan. Sa paggawa sa kasalanan. Amen po? Amen. Kaya nga po na sinasabi, yan nga po, maisip natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ay maging drive natin na maglingkod sa Panginoon na may pagtatapat. At the same time, may pagmamahal sa Panginoon. Paano natin ipapakita ang pag-ibig ng Diyos? Siyempre sa paglilingkod ng matapat sa gawain niya. Amen? At ganun din, i-share natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Amen? Yan yung maging motivation natin, yung pag-ibig ni Jesus Christ sa atin. Ikaw ba? Diba? Sa mga may couple dito, yung may partner dito, bakit mo nagagawang magsakripisyo sa taong mahal mo? Kasi mahal mo eh. Diba? Si Brother Harry, example lang. Asawa niya si Sister Weng. Buntis. Mahal niya, gagawin niya lahat. Pag naglihi, gagawin niya lahat. Hanapin niya kung ano yung pinaglilihi ni Weng. Mahal niya yung asawa niya. Diba? Ganon din sa mga may asawa at may mga girlfriend at boyfriend dito. Handa kang ibigay yung buhay mo. Parang ang Panginoong Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Dahil mahal niya tayo. Amen? Amen. Yun po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ganun po tayo minahal ng Panginoon. Amen? Kaya maging motivation natin yung pag-ibig ni Jesus Christ. Amen? Na yung pag-ibig na pinakita niya sa krus, yun yung maging drive natin na maglingkod sa Kanya. Amen? Huwag natin sayangin yung ating pong buhay sa mga walang kwentang mga bagay. Amen? Isa lang ang buhay natin, hindi siyam. Isa lang po ang buhay po natin. At wag po natin hayaan na magsisi tayo sa uli. Dahil hindi natin binigay sa Diyos yung buong buhay natin sa Panginoon. Wag sanang mangyari na magsisi tayo sa uli dahil po, hindi natin binigay yung buhay natin sa Panginoon. Kahit pinapasuko na tayo noon pa ng Panginoon. Surrender. Yung last time, di ba? Last year, yung ating pong naging tema. Surrender your life. Ipako mo na yan kay Jesus Christ. Hindi na dapat ikaw yung nabubuhay sa sarili mo. Kahit kayo, di ba? Yung mga, kayo ang may-ari ng mga, kung kayo ay may gamit, di ba? Gusto nyo kayo yung namamahala. Ayaw nyo pinakikilaman yung gamit niyo. At magagalit kayo. Si Jesus Christ na yung nagmamay-ari sa atin. Ayaw niya na kung sino-sino ang gumagamit sa atin. Kasi ang mangyayari niya, magiging adultery tayo. Di ba sabi, pag inibig natin yung mundo, lalabas na tayo ay nangangalunya.
Kasi dapat ang tumatakbo sa puso natin ay ang Panginoong Hesus na, hindi ang mundo. Kaya po, salawahan ang tawag doon. Amen. So ang ating pong conclusion, sa Galatians 2:20, it reminds us that the Christian life is not about trying harder, but about trusting deeper. Our old life was crucified with Christ, and it no longer has power over us. Now, Christ Himself lives in us. Therefore, we no longer live for ourselves, but by the faith in the Son of God, who loved us and gave Himself for us. Again, Galatians 2:20, it reminds us that the Christian life is not about trying harder, but about trusting deeper. Our old life was crucified with Christ, and it no longer has power over us. Now Christ Himself lives in us. Therefore, we no longer live for ourselves, but by the faith in the Son of God who loved us and gave Himself for us. So, yun po yung aking pong ihahatid na mensahe sa inyo sa gabing ito. Christ is our life. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan na binigay mo, Panginoon, na binigay mo sa akin, katalinuhan, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, tulungan mo kami na si Jesus Christ ang maging buhay po namin. Wala na pong iba, Panginoon. Kaya naman tulungan mo kami, Panginoon, sa tema po namin na crucified not I but Christ, ito po ay maisa buhay po namin. Mamuhay kami ng may pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang aming pong mga napakinggan sa gabing ito. Muli, ikaw ang maitaas, Panginoon, patuloy sa aming pong pananambahan sa gabing ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.